Samantala, humiga si Xiao sa kanyang kama at nakatingin sa screen ng kanyang laptop, galit na kinagat ang isang cookie at sinabi, "Sampain, idiot. Kukunin ko siya mula sa ilalim ng lupa." Ano ang ginagawa ng mga gwardya? Napakaraming tao ang hindi makahuli ng isang magnanakaw. Ang militar at pulisya lalo na walang dagdag na puwersa para sa isang investigasyon. Mukhang hindi nila malalaman ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kumbensyonal na paraan. Pagkatapos kinuha niya ang isang maliit na bag ng buhok at naisip, ang buhok na ito na naiwan sa aking damit ay masyadong light. Tiyak na hindi sa akin. Dapat pag-aari ng taong iyon. Naalala niya kung paano siya ipinirmi sa sahig at naisip, tigil na sa pag-iisip tungkol dito. Tiyak na mahuhuli ko siya. Pagkatapos nito, bumaba siya sa living room at bumaling kay Mr. B at sinabi na mayroon siyang deal sa kanya. Tiningnan niya siya at sinara ang libro at nagtanong, ayos na ba ang pakiramdam niya? Kinumpirma niya ito salamat sa kanya. Ang masahe teknik na itinuro niya sa kanya ay napaka-epektibo. Ngayon, wala siyang nararamdamang sakit. Napili na niya ang isang lokasyon para sa kanyang research center. Hindi malayo sa farm na iyon. Mayroong isang pabrika doon, ngunit dahil sa nangyari, nagsara ito at naibenta sa kanila sa mababang presyo. Ang lokasyon ay maganda, tahimik, at liblib, tulad ng gusto niya. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi baka gusto niyang pag-usapan ang iba pa. Sinabi niya na sa totoo lang, nakakahiya na humingi para dito. Naisip niya na dahil siya ay isang expert sa biological research, maaari niya marahil gawin ang isang DNA test. Gusto niyang humingi sa kanya na makahanap ng isang tao sa nunang na ang DNA ay tumugma sa DNA ng buhok na ito. Ibinigay niya sa kanya ang bag at sumagot siya, sa lahat ng nararapat na paggalang, kung gusto niyang ikumpara ang kanyang DNA sa DNA ng bawat tao sa lungsod, ito ay tulad ng naghahanap ng karayom sa isang tumpok ng dayami. Hindi pa kasama ang oras na aabutin upang ikumpara ang humigit kumulang 100,000 sample. Ang pagkuha ng mga DNA sample mula sa bawat tao ay isang napakalaking gawain na. Napakahalaga ba ng taong ito? Ngumiti siya ng awkward at sumagot, hindi naman sa mahalaga siya. Gusto ko lang hanapin ang bandido na umatake sa akin noong araw na iyon. Kung masyadong mahirap, maaari na niyang kalimutan ang aking hiling. Sa sumunod na sandali, sumagot siya, walang problema. Handa siyang tulungan siya sa iyon. Nagpasalamat siya sa kanya nang may pagtataka at sinabi na umaasa siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, iniulat ng lab system reagent ay ibinigay, dilution 10%, reagent ay ibinigay ng matagumpay. Ang kalamnan ng subject ay naninigas. Tumaas ng 1,000 beses ang cellular activity. Nagre-record sila ng data. Ang hayop ay may ilang pangpares ng mata, at sumigaw ito ng malakas. Iniulat ng sistema na ang mga ito ay compound eyes. Ang gene ng subject ay nahawaan ng mga gene ng ibang nilalang. Ang subject ay pumasok sa isang agresibong estado. Sinuway nito ang mga kadena, ang V-shaped virus B. Eksperimento numero 34, bigo. Nagmadali ang halimaw sa glass sa likod kung saan nakatayo si Jingan. Iniulat ng sistema na ang panlabas na glass ay nasira. Malapit na itong masira din. Hindi pa matagal bago ito, ilang lalaki ang lumapit kay Jingning. Nagtanong ang isa sa kanila bakit niya iniwan ang kanyang mahirap na kapatid ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nagtanong bilang tugon, ano ang pinag-uusapan niya? Anong kapatid? Siya ay isang anak sa labas lamang. Sa sandaling ito, tumayo si Jingan nang walang pakialam malapit sa haligi at nagpasya ang mga lalaki na tuksuhin siya. Pagkatapos, itinulak nila ang kanyang ulo sa fountain at hinawakan ito sa ilalim ng tubig, nakangiti. Takot ang kanyang mukha. Kailangan mong pindutin ito ng mas mahigpit, young master. Bibigyan nila siya ng isang masaganang inumin. Ang isang bastard ay isang bastard kaya walang utang na loob. Tumayo si Jing sa likod nila at nakatiklop ang kanyang mga braso, pinanood kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanila na dahan-dahan lang at huwag mag-iwan ng mga marka sa kanyang katawan. Maaari siyang maging isang bata, ngunit sa apelyidong Bai kailangan mong igalang ang apelyido. Sumang-ayon ang iba sa kanya, at sa ilang sandali, nagawang itaas ni Jinan ang kanyang ulo, at bumaling sa kanyang kapatid, humiling siya sa kanya na bitawan siya.
Tumawa ng malakas ang isa sa mga lalaki at sumigaw na tinawag niya siyang isang kapatid. Ang tawa ay patuloy na tunog. Sinabi niya ng may pagkairita, "Anong kasuklam-suklam? Isang hamak." Sa kasalukuyan, nagising si Jingyan at biglang tumalon sa kama. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis at sumigaw siya, "Huwag lang siyang saktan." Kinuha niya ang kanyang ulo at sinabi, "By Jingming, ang katatagan ng isang V-shaped virus ay tumataas ngayon. Kapag lumikha siya ng isang perpektong sample, magiging isang hakbang siya palayo sa pagkatalo." Samantala, sinasabi ng balita, oras ng kabisera ika-19 na araw mula nang magbago ang mundo. Iniulat ng kanilang reporter na mahigit sa 100 mutated livestock carcasses ang natagpuan sa Nanshi Village, nakasalansan dito mismo. Ngunit saan sila nanggaling? Naproseso na ng Departamento ng Pag-iwas sa Epidemya ang mga bangkay. Si Han at Hai ay humiga sa harap ng TV at nanood ng balita. Dumaan ang protagonist sa kanila. Nagulat, nagtanong bakit siya nanonood ng balita sa halip na cartoon ngayon. Bumantong hininga siya at sumagot, "Palagi niya akong iniisip bilang isang bata. Nanunood din ako kung ano ang nangyayari. Hindi ako maaaring magtago sa likod niya habang buhay." Naisip niya, anong klaseng bata? Pagkatapos ay sinabi niya, ang katotohanan na maaari niyang makita ang mga intensyon ng iba ay isang malaking tulong na. Tumawa siya ng bahagya at niyakap ang aso, sinasabi na gusto niyang lumaki ng mabilis upang matulungan niya ang kanyang kuya ng higit pa. Si Xiaohui ay naging isang malakas na nilalang na. Kailangan din niyang maging mas malakas. Naisip niya na naobserbahan niya si Xia. Hindi siya talaga madaling maging agresibo. Ang mga pagbabago sa kanyang physique ay dapat na isang ebolusyon pagkatapos kumain ng anti-radiation products. Ngayon kalmado siya. Pagkatapos nito, bumantong hininga siya at sinabi na siya at si Uncle Nan ay magpapatuloy sa paghuhukay ng pond. Kung gutom siya, dapat siyang kumain ng isang bagay. Sumang-ayon siya sa kanya. Isang oras pagkaraan, nagising si Han at sinabi na tama ang kanyang kuya, ngunit medyo gutom siya. Pagkatapos ay nakita niya ang kahon sa mesa at naisip, ano yun? Binuksan niya ang kahon, na naglalaman ng ika-4 na antas na Divine Enhancement Seeds. Sinabi niya, "Wow, nagliliwanag na not ito." Mayroon silang eksaktong 2, pareho sila ng laki. Pagkatapos nito, itinapon niya ang isang knot sa kanyang bibig at inilagay ang isa pa sa bibig ni Xia. Idinyure niya ito at sinabi, "Ang pait. Walang lasa. Kailangan kong magbanlo ng aking bibig." Samantala, nilunok ni Xia ang knot at lumubog sa sahig, iniisip na hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto niyang matulog. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Naan ang kanyang mga mata, nagising, at nagtanong kung ano ang tunog na iyon. Suminag siya ng flashlight sa sulok at nagtanong, naguguluhan, ano? Isang galit na siya'y ang lumingon. Ang kanyang bibig ay nababalutan ng dugo, at malapit na siyang tumalon sa kanya. Nagawang tumalon sa gilid ni Nan. Ang flashlight ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Lumingon, sumigaw siya sa pagkalito, si Xiaohui ba ito? Naisip niya na naging parang isang lobo siya. Nag-mutate ba siya? Ngunit hindi ito mukhang isang ordinaryong mutation. Hindi na siya sinusubukan na atakihin siya. Nagpa siyang susubukan niyang pakalmehin siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Xia, ako ito, si Uncle Nan." Pagkatapos nito, tinawag niya siya ulit at nagsimulang iling ng kanyang ulo ang aso mula sa gilid patungo sa gilid. Naisip niya, mukhang nagre-react. Pagkatapos ay nagtanong siya, gutom ba siya? Huwag siyang matakot. Dadalahan ko siya ng pagkain. Sinubukan niyang iunat ang kanyang kamay sa kanya, ngunit sa sumunod na sandali umiyak si Xia, at pagkatapos nito, sinira ang glass, tumalon palabas ng gusali. Tiningnan siya ni Naan sa pagkalito at sumigaw, huwag siyang lumapit. Ang tarangkahan ay electrified, ngunit ang aso walang pag-aatubili na itinulak ang lupa at tumalon sa tarangkahan. Naisip niya tumalon siya sa ganoong kataas na pader ng madali. Sa sandaling iyon, tumakbo ang protagonist sa lugar at sumigaw, "Uncle Nan, anong nangyari?" Sumagot siya, "Problema." Si Xia ay biglang nagalit at tumakbo sa labas. Nagulat siya, ano? At idinagdag niya na siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi ito mukhang isang ordinaryong mutation. Tila kinikilala pa rin niya ako. Tiningnan siya ng protagonist sa pagkalito.
Sa sandaling iyon, tumakbo si Han sa kanila at sumigaw na nawawala si Xiaoyu. Wala siya sa kanyang kama nang magising siya. Nagtanong ang protagonist bakit siya tumakbo sa labas. Hindi siya dapat mag-alala, baka nababato siyang umupo sa bahay. Tatakbo siya ng kaunti at babalik. Dapat siyang bumalik sa pagtulog. Magiging maayos ang lahat. Tumutol siya. Hindi kailanman umalis si Xiaoyu sa tabi niya habang natutulog siya. May sinabi si Uncle na tungkol sa rabies. Ano ang ibig sabihin nito? Nagtanong ang protagonist bakit siya barefoot. Kinuha niya siya at sinabi niya na nag-aalala siya tungkol kay Xiaoyu. Paano kung naging tulad siya ni Xiaoyu? Sinabi niya sa kanya na huwag mag-isip tungkol dito. Kumain ba siya ng anumang hindi pangkaraniwan kamakailan? Sumagot siya na hindi naman. Naalala niya kung ano ang sinabi ng kanyang kuya. Kumain lang siya ng mga bagay na pinalaki sa farm. Ang hindi pangkaraniwang bagay na kinain niya noong gabing iyon ay ang nagliliwanag na nut na iniwan niya sa kahon. Naisip ng protagonist, baka ang tinutukoy niya ay ang 4th level Divine Enhancement Seeds. Tiyak na nagbago siya, lintik. Ngunit bakit siya nagalit? Sistema, mayroon bang side effects ang 4th level seeds tulad ng pagkawala ng kontrol sa sarili? Sistema, lintik. Tiningnan niya ang kanyang kapatid at sinabi na pupunta ako upang hanapin si Xiaoyu. Dapat siyang maging matalino. Dapat siyang bumalik kay Lolo Nan. Sumagot siya, Kuya, kailangan mo siyang ibalik. Sinabi niya na hindi siya dapat mag-alala. Tiyak na mahahanap ko siya at ibabalik. Pagkatapos ng lahat, si Xia ay isang miyembro ng kanilang pamilya. Samantala, mabilis na tumakbo ang aso sa kagubatan. Naisip niya kung gaano kainit ito. Kung paano siya gustong punuin ang sariwang karne, kagatin ang lalamunan ng lahat ng gumagalaw. Ngunit hindi niya kaya, hindi siya maaaring makasakit ng mga tao. Kung hindi, hindi na siya makakabalik sa kanyang amo ulit. Sa sandaling ito, pinapanood siya ni Pure Sheep mula sa likod ng isang puno. Naisip niya, ito ay isang banal na hayop. Ito ay tiyak na isang banal na hayop na may propesya. Kukunin ko siya kasama ko. Magugustuhan ito ng Diyos. Pagkatapos noon, nakinig ang protagonist sa device na nagsabi, Patrolman number 1, report. Walang natagpuan. Patrolman number 2, report. Walang natagpuan. Umupo siya sa kanyang motorsiklo at naisip, tila wala na si Xia sa lugar na ito. Kailangan ko siyang hanapin ng mabilis. Kung mahanap siya ng militar, tiyak na ikukulong nila siya. Pagkatapos ay lumingon siya at nagtanong, sino dyan? Lumabas si Pure Sheep sa kanya at sinabi, Binata, naghahanap ka ba ng itim na lobo? Aso mo ba iyon? Lumingon siya sa kanya at nagtanong kung nakita ba niya kung aling daan siya tumakbo. Naisip niya, anong kakaibang babae? At nagtanong siya kung alam ba niya ang katotohanan tungkol sa sakuna na nangyari. Nagulat siya at pagkatapos ay humingi sa kanya na sabihin lang sa kanya kung saan tumakbo ang kanyang aso. Hindi siya interesado sa iba pa. Sumigaw siya na ito ay dahil napakaraming kasamaan ang ginawa ng sangkatauhan. Galit na ang mga Diyos. Kaya nagset sila ng isang sakuna upang parusahan ang mga tao. Ang sakuna na ito ay maaari lamang mapigilan sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng sangkatauhan. At kung gusto niyang maligtas, dapat siyang sumali sa kanilang samahan ng kaligtasan at magsisi sa mga Diyos. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Naisip niya, anong klaseng mandiraya na cultist ang mga ito. Pagkatapos, nagtanong siya kung mayroon bang anumang kondisyon para sa pagsali sa kanilang samahan ng kaligtasan. Sumagot siya na ang kanilang samahan ng Universal Salvation ay may hierarchy. Ang mga miyembro ng iba't ibang antas ay nagbabayad ng mga bayad sa membership ng iba't ibang halaga mula 3 hanggang 300,000. Kung mas mataas ang antas, mas malapit siya sa Diyos at mas malaki ang pagkakataon ng kaligtasan. Ngunit dahil siya, isang binata, ay ang may-ari ng isang banal na hayop, kailangan lang niyang dalhin ito sa pulong. Sinabi ng protagonist na sa susunod bago ay brainwash ang isang tao, mas mahusay siyang matutong magsinungaling ng mas mahusay. Galit siya, maglalakas loob ba siyang sumuwi sa kalooban ng Diyos? Inilagay niya ang kanyang kamay sa motorsiklo, humihingi ng tawad, sinasabi na medyo huli na siya sa kanyang mga nave na turo. Wala siyang oras para sa mga laro. Bibigyan ba siya ng mga Diyos ng kaligtasan? Ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang motorsiklo at sumakay pasulong.
Naisip ng pure sheep na ang mga hindi naniniwala ay palaging mapupunta sa impyerno. Siya ay isang walang kabuluhan na uod. Noong nakaraan, isang magandang araw, si Tan ay nakatayo sa tabi ng kanyang pickup truck, walang ginagawa na ninigarilyo, at nakarinig ng ilang kahina-hinalang tunog mula sa kagubatan. Itinulak ang mga palumpong, nakita niya ang isang lobo na nakahiga sa damo sa isang pool ng sarili niyang dugo, tila natama ng isang kotse. At mayroon ding tutubi doon. Kinuha niya ang tutubi sa likod ng leeg at naisip na buhay pa rin siya, ngunit kung walang tago ang hayop sa mga palumpong. Hindi ito napansin ni Xiao, ngunit tumawag na sila sa militar. Medyo nagulat si Jing sa kanyang mga salita tungkol sa pagtatago ng hayop na ito. Ang mga mababang mutation beasts ay walang katalinuhan. Naglalakad lang sila sumusunod sa init ng mga buhay na bagay. Dapat itong isang mataas na antas ng mutation. Bukod, kinagat lamang ng hayop na ito ang gwardya sa paa at hindi pinatay siya. Tila alam nito ang mga panganib ng mga armas at sinusubukan na gamitin ang gwardya bilang isang hostage. Nakatatakot na matalino. Kung gagamitin niya ito para sa pananaliksik, maaari nilang lutasin ang problema ng virus instability. Sa wakas ay natagpuan niya ang perpektong specimen na matagal na niyang hinahanap. Bumaling siya sa kanyang mga subordinate at humingi sa kanya na tumawag ng mas maraming tao. Kailangan nilang mahuli ang hayop na ito ng buhay bago dumating ang militar. Hayaan silang magdala ng isang baril na may tranquilizer. Kailangan nila siyang buhay. Pagkatapos nito, ibinigay sa kanya ng lalaki ang isang baril at humingi siya sa mga lalaki na may baril na mag-ingat at asintahin ang mga limbs. Pagkatapos nito, inasinta niya at nagpaputok. At mabilis na nag-react si Xia at tumalon sa gilid, sa wakas ay pinakawalan ang paa ng gwardya. Binaril siya ng kanyang mga kasama sa mga paa ng ilang beses, ngunit wala siyang binayaran na pansin dito at inatakihan ng mga gwardya, sinubukan na i-clear ang isang daan para sa kanyang sarili. Nag-click si Jingan ng kanyang dila sa hindi kasiyahan at nagsimulang i-reload ang tranquilizer. Samantala, bumaling ang hayop sa kagubatan at nagsimulang tumakbo at ipinadala ni Jingan ang kanyang mga lalaki pagkatapos nito. Samantala, malapit ang protagonist at Hummingbird No. 2 ay nagbigay alam sa kanya na nakakita ito ng malalaking dog tracks 700 metro sa southeast. Agad siyang nagmaneho doon at sa sandaling dumating siya, napansin niya ang malalaking paw prints at mga bakas ng dugo. Sa paghusga sa kulay, sariwa pa rin ang dugo. Kaya sigurado siya na si Xia iyon. Ngunit anong nangyari? Paano siya nagkaroon ng ganoong seryosong pinsala? Samantala, ilang kotse na ang humahabol sa kanya. Tumingin si Jingan sa labas ng bintana sa pag-asam. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kabilas na mutant bago at iyon ang nagpangiti sa kanya. Ang mga kalamnan na iyon habang tumatakbo ay kamanghamanghang. Siya ay isang perpektong nilalang. Kailangan niya siyang mahuli. Samantala, sinubukan ni Tan na i-track ang aso at natagpuan ng Hummingbird ang target. Ipinadala nito ang imahe sa screen at nakita niya si Xia na tumakas mula sa kanyang mga perswer. Nagpasya siyang tingnan ng mas malapit ang kanilang mga mukha at nang makita niya si Jingan, naisip niya na iyon na naman ang baliw na scientist. Bakit nila hinahabol si Xia? Gusto ba talaga niya siyang kunin bilang isang test subject? Kinuha niya ang puting mais at sa isip sinabi sa kanila na huwag man lang mangarap tungkol dito. Samantala, patuloy na tumakbo si Xia at mahusay na umiwas sa mga bala. Narinig niya ang boses ng may-ari, agad siyang nag-relax at itinapon siya mula sa kanyang likod. At pagkatapos ay siya mismo ay bumagsak sa lupa. Nag-aalala ang protagonist na tinawag siya at lumapit sa kanya, nagtatanong kung ano ang mali sa kanya. Nang makita kung paano siya nagkikisay sa convulsions at lumalabas ang laway, natakot siya at tinawag ang sistema, nagtatanong kung ano ang nangyayari dito. Ngunit hindi tumugon ang sistema, at lumalala si Xiao Hai. Gitling gitling gitling. Lumabas na ang malaking pagbabago ay nagaganap ngayon sa kanyang katawan dahil sa katotohanan na pumasok ang dugo ng scientist sa kanyang bibig. Mas kinabahan pa si Tanron nang makita ang Snow White na mga sinulid na lumilitaw sa paligid niya at pagkatapos ay binabalot siya sa isang kakon at isinasabit siya sa pagitan ng mga puno. Hindi alam ng protagonist kung ano ang susunod na gagawin. Gitling gitling gitling. Samantala, nasa intensive care unit si Jingan at sinabi ng isa sa mga gwardya sa boss na napakalungkot ng sitwasyon.
Pagkatapos ng atake, nagkaroon siya ng concussion. Nasira ang pituitary gland at pinisil ang mga blood vessels. Mayroon ding isang nakamamatay na sugat sa kanyang leeg. Isang himala na nakakapit pa rin siya. Humihingi sila ng paumanhin, ngunit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinabi ni Ren Xiao na hindi niya kailangang bigyang katwiran ang sarili sa kanya. Ito ang direktang responsibilidad niya na protektahan ang researcher Bai sa halaga ng kanyang sariling buhay. At ngayon nakahiga siya sa kama na ito sa bingit ng kamatayan. Humingi ulit ng paumanhin ang lalaki sa kanya at sinabi na gusto niyang mahuli ang mutated beast kaya kinuha lang niya ang advanced team. Sa oras na dumating sila, nagdusa na sila ng malubhang pagkalugi. Si Duwei lang ang nakaligtas. Galit na sinabi ni Xiao na nangyari na iyon. Hindi siya gustong makinig sa mga dahilan. Nakita ba nila kung ano ang hitsura ng attacker? Sinabi niya sa kanya na ito ay isang napakabilis na puting liwanag. At pagkatapos ay bumaling ang babae sa kanya nang may galit at sumigaw na kung sasabihin siya ng isang fairy tale, kung gayon dapat siyang mag-isip ng mas mahusay. Agad siyang yumukod sa kanya at nagmadaling tiyakin sa kanya na iyon ang totoo. Ngunit hindi siya nakinig sa kanya at sumigaw na nagbayad siya ng malaki at hindi makikinig sa lahat ng kalokohan na ito. Gitling gitling gitling. Ngayon, sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang pulso ni Jingyi at natanto ng mga doktor na nagsisimula siyang magkaroon ng cerebral hemorrhage ulit, at inutusan ni Xiao sila na dahan-dahang iligtas siya. Sinabi sa kanya ng doktor na walang kabuluhan. Hindi siya iligtas. Hayaan silang makipag-usap sa kanya sa huling pagkakataon. Baka sasabihin niya sa kanila ang isang bagay. Ininiksyon nila si Jingan ng adrenaline, at agad niyang binuksan ang kanyang mga mata, nagtatanong kay Kui na iniksyon siya ng V-shaped virus. Tumanggi ang kanyang subordinate na gawin iyon at sinabi na wala pang matagumpay na mga kaso sa mga tao. Kung hindi ito gumana, hindi man siya maaaring mamatay bilang isang normal na tao. Sinabi niya sa kanya na ang pagkamatay ng ganito o bilang isang halimaw ay pareho para sa kanya. Hayaan siyang sumubok. Hindi siya gustong matalo ng ganito. Sa wakas ay sumang-ayon si Kai at humingi sa mga doktor na iniksyon siya ng virus at ay handa din ng mga kadena at isang collar na may explosives at pagkatapos ay nagtanong kung dapat ba siyang tumawag sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na walang pangangailangan. Sila ay mga tao lang na may parehong dugo tulad niya. Hindi sila ang kanyang pamilya. Humingi siya sa kanila na magsimula at ininiksyon siya ng doktor ng virus. Mabilis itong nagsimulang kumalat sa buong katawan niya kasama ang kanyang dugo at nagsimula siyang magkaroon ng convulsions na sumisigaw sa sakit. Tinabyunan ni Xiao ang kanyang bibig sa takot at ipininid ni Kui ang kanyang mga mata na hindi makapanood nito. Gitling gitling gitling. Kasabay nito, nabasag ang kakun pagkatapos na hati sa maraming piraso at lumabas si Xia. Kalahating tao na lang siya. Nagulat si Tan sa pamamagitan nito at pagkatapos bigla siyang kinuha ng kanyang alagang hayop sa nasugatan niyang balikat at aksidenteng sinira ang kanyang mga buto. Gitling gitling gitling. Samantala, nakaupo si Han sa labas at naghihintay sa kanyang kuya sa kabila ng lamig. Humingi si Naan sa kanya na matulog. Hindi dapat tumakbo ng malayo si Xiaohui at malapit nang bumalik ang boss. Napakalamig dito. Paano kung magkasakit siya? Sinabi niya sa kanya na hindi siya nilalamig. Ayos lang ang pakiramdam niya. Maghihintay siya sa kanyang kuya dito. Gusto niyang tumutol at pagkatapos iniunat niya ang kanyang kamay sa kanya, sinasabi na kung hindi siya naniniwala sa kanya, pagkatapos ay hayaan siyang hawakan ito. Tiyak niya na ang kanyang mga kamay ay talagang mainit at sinabi na hindi niya alam na ang pagkain ng mga produkto ng farm ay maaaring palakasin ang katawan ng labis. Sinabi niya na nagbago siya sa isang superheroine at pinaupo niya siya sa kanyang kondongan bilang isang hitting pad nagpa siya na maghintay sa kanyang kuya kasama niya. Hindi nagtagal at dumating ang umaga. Ang unang sinag ng araw ay bumagsak sa mukha ni Han at agad siyang nagising. Sa wakas bumalik ang protagonist sa bahay at tinawag niya siya ng malakas. Gumising si Nan. Pagkatapos nito tumakbo siya sa tarangkahan at nagtanong, nahanap ba niya si Xia? Nang makita na ang isang malaking wolfman ay dala ang kanyang nasugatan na kuya sa kanyang mga bisig, nagulat siya ng husto. Ang bagong nagbago na Xia ay hindi pa natutong kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan at humantong ito sa isang bukas na sugat at isang fracture sa Tianron.
Ngumiti siya ng pagod sa kanyang kapatid at sinabi na ibinalik niya si Xiai na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos nito, sinuotan si Xia at nagsimulang umikot si Han sa paligid niya ng may kagalakan. At pagkatapos umakyat pa siya sa kanyang leeg at naisip niya na ang maliit na mistress ay nakulit pa rin. Nagbago siya sa isang wolf dog. Ang kanyang lakas ay 30, katalinuhan 10, bilis 42, psyche 10, gutom 5. Siya ay isang wolf dog na ang mga gene ay sumama sa mga tao. Nagsimula siya ng isang gene mutation, kaya iba't ibang mga katangian ang pinabuting. Mahalagang tandaan na walang upper limit sa pagpapabuti. Tiningnan siya ng protagonist ng malapit at naisip na mas maaga ay nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili dahil sa isang gene mutation at tumakas dahil hindi niya gustong saktan sila. Ngunit ang kanyang mga gene ay sumama sa mga tao. Nangyari ba talaga ito nang kinagat niya ang scientist na iyon? Naiabala siya ni Nan mula sa kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya ng isang first aid kit at humingi siya sa kanya na i-sterilize ang scalpel upang maaari niyang ilabas ang bala. Natapos ni Nan ang paggawa nito at nagtanong ng may pag-aalinlangan, ilalabas ba niya iyon ng ganoon? Paano kung mahawa ito? Sinabi sa kanya ni Tanron na huwag mag-alala, pagkatapos hinayla ang bala mula sa kanyang balikat at kinuha ang isang hilang karot at kinagat ito. Nagulat ang lalaki na lumitaw ang karot mula sa wala, at pagkatapos ang sugat at mga buto ng protagonist ay nagsimulang tumubo ng magkasama, na nagdulot sa kanya na makaramdam ng sakit, ngunit natapos ito sa lalong madaling panahon. Gumaling ang sugat, at isang madugong marka na lang ang natira sa kanyang balat, at masaya siya na lahat ng kanyang sirang buto ay tumubo ng magkasama. Ang mga selula ng bawat organism sa asul na bituin ay patuloy na naghihiwalay at nagpaparami. Namatay ang mga lumang selula at pinalitan ng mga bago upang ipagpatuloy ang buhay. Sa panahon ng proseso ng paghihiwalay, ang isang selula ay karaniwang matatag at maaaring ganap na kopyahin ang lahat ng mga elemento ng luma. Ngunit ang katatagan na ito ay relative. Sa ilalim ng ilang mga kondisyon at sa isang tiyak na punto, biglang lumilitaw ang isang bagong gene upang palitan ang orihinal. Ito ang mutant gene. Ang gene mutation ay may dalawang posibleng kinalabasan. Ang una ay kanais-nais na pagunlad. Halimbawa, si Tanron at Xiaohui. Ang kanilang mga katawan ay nagkaroon ng mga bagong kapaki-pakinabang na kakayahan at katangian. Maaari itong tawaging ebolusyon. Ang pangalawa ay hindi kanais-nais na pagunlad. Ito ang mga hayop na nagbago sa buong mundo. Mayroon silang pinakakakilakilabot na lakas, ngunit ang kanilang mga gene ay naglalaman ng isang nakamamatay na depekto. Kahit na mahiwagang gisingin nila ang kanilang kamalayan, hindi pa rin sila mabubuhay ng matagal. Sinisikap lang nila ang kanilang kaawa-awang buhay. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ni Ging. Bumitaw siya mula sa mga shackles at hinawakan ang kanyang puso sa takot. Nagtataka ito ba kung paano siya nakaligtas? Binati siya ng doktor sa himalang ito. Walang sino man ang nakapanatili ng kanilang katinoan pagkatapos mainiksyon ng virus. Ang tagumpay na ito ay nagmamarka ng paglipat sa susunod na yugto ng pananaliksik. Nakinig siya sa kanyang heartbeat at pagkatapos ay sinabi na hindi iyon ganoon ka-simple, na nag-alala sa lahat. Nakaligtas siya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na pinayagan siya ng V-shaped virus na magbago ng perpekto. Nabigo pa rin ang kanyang mga mutation. Nagkaroon siya ng lakas at bilis na nalampasan ang normal na tao, ngunit mayroong mga negatibong pagbabago sa istruktura ng kanyang katawan. Mabubuhay pa siya sa loob ng isang linggo sa pinakamarami maliban kung makahanap sila ng isang perpektong mutant at kunin ang kanyang DNA. Sa eksaktong 7 araw, mamamatay siya. Pagkatapos nito, umalis siya sa silid ng ospital, nagbihis, at sinabi sa kanya ng kanyang katulong na dumating si Officer Yuan mula sa Nunchang Military Police Department. Habang iniimbestiga ang intruder, inistorbo niya ang militar. Magiging problema ba ito? Sinabi ni Jingan sa kanya na alam niya ang boxing, Muay Thai, kickboxing, pati na rin ang iba pang martial arts at iba't ibang grappling techniques. Bilang karagdagan, mayroon siyang Golden Dragon Badge sa kategoryang 65 kilo na inisyo ng Federal Sand Association. Ipinapakita nito na ang kanyang reaction speed at physical fitness ay 2.8 beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong adult. Sa madaling salita, maaari na siyang tawaging pinakamalakas na tao sa mundo.
Walang maraming tao na maaaring bukas na sumalungat sa kanya. Ngunit ang taong umatake sa kanya, o sa halip hindi na siya maaaring ituring na isang tao, ang source ng kanyang lakas ay pareho sa isang perpektong nagbago na lobo. Dapat siyang dumaan din sa isang perpektong mutation, o ang source ng kanilang mutation ay pareho. Pagkatapos ipinaliwanag nito kung bakit siya dumating upang iligtas ang lobo na iyon. Ang kanyang teknik ay nagpaalala sa kanya ng isang tao. Nagtanong si Kui, naghihinala ba siya na ang dalawang ito ay parehong tao? Ngunit kung hayaan nila silang malaman ang mga resulta ng kanilang pinaghirapan na pananaliksik, pagkatapos ay hindi pinayagan ni Jinan siyang magsalita at sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi pinayagan siya ng virus na maabot ang estado ng perpektong mutation. Ngunit kung makakatulong ito sa kanya na mahanap ang perpektong mutant, handa siyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, wala na siyang gaanong oras na natitira. Lumapit sila kay Officer Yan Wen at humingi ng paumanhin si Jingan sa kanya ng may ngiti para sa paghihintay sa kanya. Umaasa siyang hindi siya matatakot ng kanyang hitsura. Bumaling siya sa kanya at sumagot sa pagkalito na ayos lang ang lahat. Pagkatapos tinitingnan siya at nagtatanong ng may pag-aalinlangan kung ito ba ang sinabi niya na dapat maging interesado ang militar. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya at ipinapakita sa kanya ang kanyang dibdib, sinasabi na tulad ng makikita niya para sa kanyang sarili sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya isang pangmatagalang resident. Ang mga buto na ito ay tutok-tok sa kanyang puso habang ang kanyang mutation ay sumusulong at pagkatapos ang sandali ng kanyang kamatayan ay darating, kaya wala na siyang gaanong oras na natitira. Ibinigay niya sa kanya ang isang bag ng buhok at sinabi na bilang kapalit. Umaasa siya para sa kanyang tulong sa paghahanap ng taong ito. Kung mas maaga, mas mabuti. Nag-iisip siya ng isang segundo, pagkatapos. Sumang-ayon ng may ngiti. Dumating ang gabi. Natulog ng payapa si Shia kasama si Han at bumili ang protagonist ng Divine Level 4 Enhancement Cherry Tomato Seeds. Mga kinakailangan sa lupa, mataba at mataas na kalidad na lupa. Mga kinakailangan sa irigasyon, pagdidilig ng malinis na tubig ng hindi bababa sa isang beses sa isang araw. Oras ng paghinog ay 18 araw. Ang antas ng kaligtasan ay 18%. Nagpo-promote ng gene duplication. Nagpapalakas ng mga kapaki-pakinabang na elemento ng genetic development ng isa na kumonsumo ng mga buto. Nag-neutralize ng negatibo at genetic mutations. Nagpo-promote ng evolution. Ngumiti si Tenon at naisip na ang buff mula sa level 4 seeds ay ang magpo-promote ng evolution. Ito ang susi sa pagpasok sa isang bagong panahon para sa sangkatauhan. Tumawa siya ng mahina at nagtaka kung sa hinaharap ba ay nagiging Diyos ang mga tao sa pamamagitan nito. Magiging kataas-taasang Diyos ba siya? Ang kanilang mga kondisyon sa paglaki ay medyo mahigpit. Upang itanim ang mga ito, kailangan muna niyang gumastos ng maraming points upang mapabuti ang kalidad ng lupa at ito ay napakamahal. Pagkatapos nito, gumastos siya ng maraming points sa pagpapabuti ng lupa at ngayon mayroon siyang matabang lupa na mayaman sa mga nutrient na nagpapahintulot sa kanya na magtanim ng mga pananim ng ika-4 na antas at mas mataas at nagpapataas din ng ani ng mga pananim ng ika-3 antas at mas mababa. Pagkatapos nito, tiningnan ng protagonist ang system window at nalaman na wala ng gaanong oras na natitira hanggang sa ikalawang panahon ng pagkasira. Mahal din ang mga pataba. Bumili siya ng 12 piraso ng pataba, ngunit ang kanilang epekto sa mga pananim ng ika-4 na antas ay limitado, kaya nagpasya siyang magdagdag ng ilang robot upang mapabilis ang proseso. Kailangan din niyang mag-iwan ng points upang bumili ng normal na pananim upang mapabuti ang farm. Nagsimulang magtrabaho ang mga robot sa field, at pinapanood sila. Naisip niya na kailangan niyang magtanim ng mas maraming halaman hanggat maaari bago dumating ang ikalawang wave ng pagkasira. Kasabay nito, lumitaw ang mga miyembro ng Society of Universal Salvation sa mga kalye ng malaking lungsod. Ang matandang babae, isang pure sheep, ay bumaling sa kanyang excellency, ang Immaculate Falcon, at nagtanong kung maaari ba niyang makita ang kanyang excellency, ang pinakamatalinong pinuno, sa kanyang walang kabuluhan, nakakapinsalang shell. Sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang sabihin sa kanya ang lahat eksakto tulad ng nakita niya. Alam niya kung ano ang susunod na gagawin. Bagaman hindi niya nakuha ang kinakailangang bilang ng mga believer ngayong linggo, kung totoo ang impormasyong ito, makakatanggap pa rin siya ng sapat na mga regalo mula sa Diyosa.
Naligayahan siya at nagpasalamat sa kanilang Diyosa at sa pinakamatalinong Lord. Pagkatapos nito binuksan ang mga tarangkahan at naglakad sila sa isang mahabang koridor habang ang ibang mga believer ay nag-uusap tungkol sa kung paano lamang ang mga deboto na sumasamba sa Diyosa ang makakaligtas sa mundong ito. Hindi nagtagal ay lumabas sila sa isang malaking hall sa dulo kung saan si Cheng, ang pinakamatalinong Lord, ay nakikipag-usap sa isang tao. Ipinagbigay alam sa kanya ng Pure Falcon na natuklasan ng Pure Sheep ang isang bagong sagradong hayop at agad niyang sinira ang usapan at humingi sa matandang babae na sabihin sa kanya ang lahat. Nang mas detalyado, pagkatapos ng kanyang kwento, masaya siyang pumalakpak at sinabi na sa kanya, mas tataas pa ang kapangyarihan ng kanilang Diyosa. Binati siya ng lalaki na nakikipag-usap sa kanya tungkol dito. Pagkatapos kumain sa bagong sagradong hayop, malapit nang lumitaw sa kanila ang kanilang Diyosa. Pagkatapos kumusta ang huling batch, sinabi ng matalinong Lord na maaari niya silang kunin. Matagal nang pagod ang kanilang Diyosa sa mga kaawa-awang snack na ito. Kailangan nilang ibalik ang sagradong hayop at isacrifice ito sa Diyosa. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng kanilang Diyosa na si Sirit sa balon sa likod nila na nagsasabing gusto niyang kainin ang puppy. Noong nakaraan, habang naghihintay si Tianran sa kanyang mga magulang sa bahay, nanunood siya ng TV at ipinakita ang nagbabagang balita. Isang trahedyang aksidente ang nangyari sa isang mountain road sa labas ng Nanch. Isang passenger car ang lumabas sa kalsada sa isang turn, tumalon, nahulog mula sa isang 100 metro cliff, at sumabog. Natagpuan na mayroong 3 tao sa kotse, 2 adult at 1 bata. Nang dumating ang mga firefighter sa pinangyarihan, patay na ang parehong adult sa kotse. Ang bata ay itinapon palabas ng kotse at nakahang sa isang sanga ng punong malapit sa accident site at sa gayon nakaligtas. Ang bata ay pagkatapos dinala sa isang lokal na ospital para sa medikal na atensyon. Habang nagluluto ng hapunan, bumantong hininga ang protagonist at sinabi na napakahirap ng bata na ito, napakaliit, at nawala na ang parehong magulang. Sa daan, anong oras na? Masyadong nadadala ang kanyang mga magulang sa kanilang paglalakbay. Sinabi nila na makakarating sila sa bahay sa 3:00 at 6:00 na. Bakit wala pa rin sila sa bahay? Tumigil siya sa pagluluto at nagpasya na tawagan sila, ngunit naka-off ang kanilang mga phone. Nang handa na ang lahat at inilagay sa mesa, tinawag niya ang kanyang mga magulang ulit, ngunit hindi pa rin sila sumasagot dahil sila ang mga biktima ng aksidente. Pagkatapos ng aksidente sa Mountain Road, nagsimulang patayin ng mga firefighter ang kotse. Masyadong malakas ang sunog, kaya kailangan nilang tumawag ng isa pang fire engine. Napansin nila ang isang maliit na babae, si Han, sa isang puno sa malapit at ipinadala siya sa intensive care habang patuloy na nasusunog ang kotse. Pagkatapos niyang magising, hindi siya gumawa ng isang tunog at nag-alala ang mga nurse tungkol dito. Masyadong bata ang babae. Hindi niya naaalala ang anumang bagay at malubhang nasugatan siya, ngunit nasaan ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Sinabi ng nurse na sinuri nila ang database at nalaman na ang babae ay mula sa isang amponan. Inampun siya 2 araw lang ang nakalipas. Nagtanong ang kanyang kasamahan, kaya ang mga namatay ay ang kanyang adoptive parents. Hindi siya isang bata, siya ay isang uri ng sumpa. Napakabalahura ng mag-asawang iyon. Sumang-ayon ang nurse sa kanya at sinabi narinig niya na hindi sinunod ng amponan ang lahat ng itinatag na pamamaraan. Hindi pa nila natatapos ang lahat ng paperwork at dinala na ang bata. Nagtanong ang kanyang kasamahan, nakipag-ugnayan na ba ang pulisya sa mga kamag-anak ng namatay. Kinumpirma niya ito at sinabi dapat silang dumating sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Officer Yuan sa corridor. Humingi siya sa kanila ng direksyon sa morgue. Nagtanong sila, nandito ba siya upang kilalanin ang mga katawan? Tandang pananong. Kinumpirma ito ng officer at pagkatapos humingi sa kanya ang nurse na sundan siya. Si Tenren, na sumusunod sa kanila, ay mukhang medyo wala sa sarili. Ang kanyang walang laman na mga mata ay nakatingin sa espasyo at dapat na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakarating sila sa morgue. Tumangala siya at nakita ang 2 nasunog na bangkay. Tiningnan siya ng mga officer nang may awa at humingi sa kanya na tanggapin ang kanyang pakikiramay. Hindi niya siya pinansin at tiningnan ang mga bangkay ng may shock, pagkatapos ngumiti ng kinakabahan at sinabi na hindi iyon ang kanyang mga magulang.
Tiyak na nagkamali sila sa isang lugar. Wala lang sila sa loob ng ilang sandali. At saan nanggaling ang sanggol na iyon? Dapat mayroong ilang uri ng pagkakamali. Nang sinabi na naiintindihan niya ang kanyang damdamin, ngunit maaari siyang gumawa ng isang DNA test upang tiyakin. Iginiit pa rin niya na ang kanyang mga magulang ay tiyak na nawala lang. Kaya, nagpasya silang gumawa ng isang DNA test. Lumabas siya ng morgue at nagpasya na maghintay para sa mga resulta ng test sa chair. Kinuha niya ang kanyang ulo at tiningnan ang sahig na sinusubukang unawain ang lahat na nangyari. At may humila sa kanyang jacket. Lumabas na si Han iyon. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya at sinabi ng may luha sa kanyang mga mata na iyon ay lahat dahil sa kanya. Kung hindi lang siya humingi ng tulong sa tiyahin na iyon nang sinaktan siya ng direktor ng orphanage. Kung hindi nila siya dinala, hindi sila mamamatay. Agad siyang niyakap at sinabi na hindi iyon ang kanyang kasalanan. Pagkatapos nito lumitaw ang isang officer sa hallway upang ipahayag na handa na ang resulta ng test. 79% na match. Ngayon sigurado siya na ang mga ito ay ang kanyang mga magulang at sa wakas ay nakaiyak siya. Sa kasalukuyan, natagpuan ng mga tao ng scientist kung sino ang umatake sa kanya at ipinapakita ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Lightenrun, isang 26 na taong gulang na lalaki na nagtapos mula sa isang normal na university na may mahusay na academic performance. 2 taon na ang nakalipas, inampon ng kanyang mga magulang ang isang 4 na taong gulang na babae, ngunit sa daan pabalik, parehong namatay ang mga magulang sa isang aksidente sa kotse. Bumalik ang protagonist mula sa Jingnan patungong Nananminana ang ari-arian ng kanyang mga magulang at nagsasaka simula noon. Nagtanong si Jinan, iyon lang. Kinumpirma ito ng scientist at idinagdag na walang kapansin-pansin sa kanyang background. Ang mga resulta ng DNA test ay nagkumpirma na siya ang lalaking nagnakaw ng flash drive, ngunit paano siya makakatiyak na iyon ang parehong lalaki na umatake sa kanya? Sinabi niya na ang lalaking ito ay mukhang isang ganap na ordinaryong tao, ngunit ang isang ordinaryong tao ay hindi makakalaban sa kanya sa pantay na terms. Noong gabing iyon, nagpakita siya ng kamangha-manghang physical fitness. Hindi ito magagawa ng isang lalaki na naging isang ganap na mediocrity sa loob ng 20 taon. Mayroon siyang 2 bersyon. Ang taong ito ay nagtatago sa loob ng 20 taon, ngunit sa paghusga sa kanyang mga skill, hindi siya sapat na walang karanasan. Kaya, maaaring itapon ang bersyon na ito. Pagkatapos ang pangalawang bersyon lang ang natitira. Ang physical fitness ng lalaking ito ay bumuti ng malaki kamakailan. Ang tanging bagay na maaaring magdulot ng ganoong epekto ay isang perpektong mutation. Tuldok, ipinaliwanag din ito kung bakit niya protektahan ang perpektong nagbago na lobo. Ito ay dahil ang source ng kapangyarihan at perpektong mutation ay pareho. Ang kapangyarihan ng isang organization na maaaring lumikha ng 2 perpektong mutant ay nakakatakot lamang. Nagtanong ang kanyang subordinate, paano kung ang kanilang mga kalkulasyon ay mali sa simula? Maaari bang ang kanilang perpektong mutation ay dulot ng isang bagay na hindi scientific? Nagtanong siya, ibig ba niyang sabihin na ang kanilang mutation ay hindi dulot ng V-shaped virus sa lahat? Sinabi niya na ang probability ng isang perpektong mutation mula sa virus ay orihinal na halos 0%. Ang bilang ng mga perpektong mutant na natuklasan sa buong mundo ay hindi hihigit sa 1 dosina. Paano magkakaroon ng 2 ng sabay-sabay? Ito ay ganap na wala sa linya sa probability factors. Tumingin si Jingan sa mga papers at pagkatapos ngumiti ng mayabang at nagtanong, kaya, sa mundong ito, mayroong isa pang susi na nagpapahintulot sa isang tao na sumailalim sa perpektong mutation. Samantala, iniulat ni Officer Yuan ang mga resulta ng test sa kanyang superior at sinabi niya na kung talagang mayroong isang kaso ng matagumpay na human evolution, pagkatapos ang taong hinahanap niya ay interesado rin sa kanila. Hayaan siyang mag-organisa ng pagsubaybay sa kanilang dalawa. Dumating ang isang bagong araw. Nagtatrabaho si Tian sa field tulad ng dati, nagdidilig ng garden at nagpapataba, na nagdulot sa mga sprout na agad na maging malaki. Naiabala siya mula sa kanyang trabaho ni Naan, na naisip na may mali kay Shia. Sa nakaraang ilang araw, patuloy siyang nakaupo sa bubong. Ngayon wala siya sa abot ng kamay. Karaniwan kahit na umakyat siya doon, palagi siyang bumababa kung tinawag. Ngayon lang may mali.
Tumingala ang protagonist sa lobo na nakatingin sa malayo at umuungol at napansin na ito ay katulad sa kung paano siya kumilos bago ang unang panahon ng pagkasira. Ang kanyang sensitivity ay naging mataas pagkatapos ng evolution. Nag-alala siya at inutusan ang patrolman na hanapin ang lugar sa loob ng 1 kilometro ng farm at lumipad sila upang isagawa ang utos. Nakatanggap siya ng isang notification sa kanyang phone na nagulat sa kanya. Hindi man niya inisip na sa ganoong oras dumarating pa rin ang mga SMS notification. Ang mga kumpanya ng telecom ay bangkarote na nagsisimula silang magtrabaho kahit sa ganoong mga kondisyon upang matupad ang plan. Ngunit nang tiningnan niya ang mga notification, biglang dumilim ang kanyang mukha at nahulog niya ang basket ng mga gulay. Agad na ibinaling ni Nan at Han ang kanilang tingin sa kanya at galit siyang nagtanong, ito ba ay isang biro? Anong klaseng nakasusuklam na prank ang ito? Agad siyang sumakay sa kotse at umalis sa farm. At sina Jingyao gamit ang mga drone. At sinabi ng mga subordinate ni Jinggi na medyo hindi kinakailangan na gamitin ito. Hindi siya sumang-ayon at itinuro ang monitor, sinasabi sa kanya na tumingin. Mayroong ilang miniature reconnaissance drone na lumilipad doon. Kahit na ang ilang lumang kumpanya ay mayroong ganoong kagamitan. Bukod, hindi niya napansin na lahat ng mga halaman sa farm na ito ay buhay sa kabila ng katotohanan na kontaminado ang lupa. Natanto ni Kui na tama siya at sinabi niya na sa buong mundo ngayon ang mga halaman ay pinalaki ng hydroponically. Naiintindihan niya mismo kung gaano kaseryoso ang mga kahihinatnan ng pagkain ng mga halaman na nahawaan ng virus. Ngunit ang mga pananim sa farm na ito ay hindi lamang hindi namatay, ngunit mukhang maingat na inalagaan. Ang lahat ng ito ay mukhang abnormal. Mahirap para sa kanya na sabihin pa kung mayroong mga mabibigat na armas sa farm. Nasugatan na siya ni Tianron minsan. Hanggang hindi nila alam ng eksakto kung ano ang kaya niyang gawin, kailangan nilang maging maingat. Natanto ng kanyang subordinate kung ano ang gagawin niya at sinabi niya na nakumpleto na niya ang pag-aaral sa istruktura ng farm. At tungkol sa mga armas, hayaan silang sirain ito gamit ang isang microwave explosion. Kung mayroon lamang isang perpektong nagbago na hayop sa kawalan ni Tan, pagkatapos mayroon silang mataas na pagkakataon na mahuli ito ng buhay. Inutusan niya na simulan ang operation at ilang helicopter ang lumitaw sa itaas ng farm, pagkatapos nito inactivate nila ang mga pulse particle at nagsimulang mag-scan. Lahat ng kagamitan sa bahay, kasama na ang mga fence, ay na-disable. At ngayon sina Jingan at ang kanyang team ay maaaring ligtas na bumaba sa teritoryo ng farm. Samantala, dumating ang protagonist sa sementeryo at natagpuan ang puntod ng kanyang mga magulang na nahukay. Walang laman sa loob. Tinawag niya ang gumawa nito na idiot at tiyak na hindi ito isang prank. Tiningnan niya ang photo ng kanyang mga magulang at isang mensahe mula sa abo na magnanakaw ang dumating sa kanyang phone. Gusto niya siyang kunin ng mga abo kapalit ng sagradong hayop, kanyang braso at binti, at binigyan siya ng isang araw upang gawin ang lahat ng ito. Binasa ito ni Tan at hindi makapagsalita, pagkatapos nito naisip niya, siya ba ay isang idiot? Kung alam ng kanyang mga magulang na ibibigay niya ang kanyang sariling braso at binti upang mabawi ang kanilang mga abo, magagalit sila ng husto na lilito sila sa kanyang mga panaginip upang bugbugin siya. Ngunit anong klaseng sagradong hayop ito? Maaaring ang kidnapper ay tumutukoy kay Shia. Nagpakawala siya ng isang tawa ng mahina at naisip na isa lang siyang naglakad, ngunit nahuli na niya ang mata ng napakaraming tao. Nagsulat siya pabalik sa kidnapper, nagtatanong bakit niya naisip na maaari siyang takutin ng isang kahon ng alikabok. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa mga abo ng kanyang mga magulang, ngunit nangako siya na ipadala niya siya upang gumapang sa kanyang mga tuhod at magmakaawa para sa pagpapatawad. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang lapida at naisip na sinubaybayan ng taong ito si Shia at malamang na alam na ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, kaya kailangan niyang alisin siya. Maaari ba itong ang matandang babae mula sa kagubatan, ngunit hindi ito mukhang ganoon. Kung gustong maghayganti ng Tan, hindi sila gagamit ng ganoong pamamaraan. Kaya, sino ito? Naiabala siya mula sa kanyang mga iniisip ng isang babala ng sistema. Ang kanyang farm ay sinakop. Ang kaaway ay may mataas na katumpakan na modernong armas. Antas ng pagbabante 79. Samantala, lumapit sina Jingan at ang kanyang squad sa gusali at natagpuan nila ang isang thermal imaging response sa loob.
Pinalibutan nila ang gusali at inutusan ng sundalo ang iba na huminto dahil nawala ang response. Pagkatapos nito, tumingin siya pabalik at naisip na ito ay kakaiba. Saan ito pumunta? Samantala, nasa bubong si Shia kasama si Han at pinapanood sila na umuungol sa hindi kasiyahan. Ginagamit ng babae ang kanyang mga kakayahan at dahil naglalabas sila ng pulang liwanag, natanto niya na lahat sila ay masama. Pagkatapos nito, binigyan niya si Shia ng order na gumawa ng compost mula sa kanila. At ang mga sundalo, samantala, naghagis ng ilang flash grenade sa loob ng bahay at yumuko upang hindi tamaan. Pagkatapos nito, inutusan ng commander siya na hanapin ang lahat sa loob. Sinuway nila ang pinto, tumakbo sa bahay, ngunit walang sinuman sa loob. Medyo nadismaya si Jingan at pagkatapos ang mga sigaw ng mga sundalo ay dumating mula sa kalye at pagkatapos narinig ang isang crackling sound. Ilang bala ang Samira sa natitira sa mga bintana at tumama sa mga sundalo sa loob. Nagawang yumuko ni Jingan sa oras. Binalaan niya ang iba tungkol sa ambush at nagmadali sa kabilang dulo ng silid kasama ang mga sundalo, ngunit hindi lahat sa kanila ang nakaligtas. Sinira niya ang bintana at umakyat sa labas. Pagkatapos mabilis na lumingon at naisip, bakit hindi gumana ang pulse weapon. Nakita niya ang ilang bangkay ng mga sundalo sa harap niya at si Tan na nakatayo at nakangiti. Tiningnan niya ang mga combat robot sa likod niya at naisip, saan sila nanggaling sa isang ordinaryong farm na may advanced technology. Binigyan siya ng protagonist ng isang hindi kasiya siyang tingin at nagtanong, kaya, siya iyon. Naiintindihan niya ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng ito upang maghayganti sa kanya. Kailangan niyang subukan ng husto upang makahanap ng isang bagay tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya ay hindi ganoon kahirap. Ngunit noong gabing iyon, nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan. Dahil kinorner niya sila, wala na siyang sasabihin pa. Wala na siyang gaanong oras na natitira gayon paman, at kung nabigo ang plan, mamamatay pa rin siya. Ang pagkamatay dito o ang pagkamatay sa isang kama ng ospital ay walang pagkakaiba. Bumaling si Nan sa boss at humingi sa kanya na mabilis na patayin ang Tannengang. Ang mga tao sa kumpanyang iyon ay walang mabuti. Ngunit nagpasya si Tan na huwag magmadali at itinaas ang kanyang kamay. Nagsenyas para sa kanya na manahimik at pagkatapos sinabi ng may ngiti na bago siya patayin, umaasa siyang magtatapat siya sa sarili. Nasaan ang mga abo ng kanyang mga magulang? Hindi naintindihan ni Jing kung ano ang pinag-uusapan niya at nagtanong kung anong mga abo. Tumingin sila sa isa't isa ng may pagkalito at pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nagtanong ang protagonist, hindi ba siya ang nagnakaw ng mga abo ng kanyang mga magulang? Nalilito pa rin ang scholar at nagtanong, anong klaseng biro ang ginagawa niya dito? Samantala, itinapon ni Shang ang phone sa sahig sa galit at sumigaw na siya ay isang walang galang na puppy. Nagsimula siyang sipain ito at sumigaw, paano niya gagamitin ang abo ng kanyang ina ng ganoon? Kung siya ay nasa kanyang lugar, hindi niya ililigtas ang kanyang sariling balat para sa kanyang ina. Cursing ng malakas, nagpatuloy siyang sipain ng mahirap na phone. At ang mga lalaki ay tumingin sa isa't isa. At pagkatapos sumigaw ang Lord na hindi man niya dinala ang sagradong hayop dahil sa kanya. Naubos na ang lahat ng mga snack para sa kanyang ina. Sumigaw siya na siya ay walang silbi na basura, at nagmadali ang mga lalaki na pakalmihin siya, sinasabi na nagdala sila ng isang bagong batch. Handa na itong ipakita sa Diyosa. Bumaling siya ng matalim sa kanya at sumigaw na ang kanyang ina ay pagod na sa mga maruming nilalang na ito. Gusto niya ng isang wolf cub. Sila rin ay walang halaga na mga idiot na sumasakop sa ganoong mataas na posisyon, ngunit hindi man nila maaaring dalhin ang sagradong hayop. Sinubukan nilang magsalita, ngunit ayaw niya kahit makinig sa kanila. At sa sandaling iyon, umakyat si Sir mula sa balon at tinawag ang Panginoon. Agad siyang tumugon sa tawag ng kanyang ina at lumapit sa kanya, na sinabing labis niya itong namimiss. Sa halip na isang pangit na halimaw, nakita niya ang kanyang magandang ina sa harap niya na nakabuka ang mga bisig para sa isang yakap. At nagalak siya na muling dumating ito para makita siya. Niyakap niya ito at humagulgol sa iyak, sinabing napakawalang silbi niya. Hindi man lang niya nadala ang anak ng lobo na gusto nito. Sana lang ay huwag itong magalit. Huwag sana siyang itapon o saktan. Magiging masunurin siya at ihaharap niya rito ang hanggal na iyon.
Magiging masaya ito pagkatapos siyang sipsipin at hindi na magagalit sa kanya. Pinuri siya ng nakatatakot na halimaw at sinabing sobra siyang gutom. Samantala, nalaman ni Tan na hindi si Jingan ang nagnakaw ng abo. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Kinagat siya ni Shia sa leeg. Paano siya nakatayo dito? Ginamit niya ang kanyang kakayahan at nakita ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Siya ay isang taong may nais na pagdadalubhasa sa pagpapaunlad na psychologist. Mayroon siyang 118 oras na natitira para mabuhay. Ang lahat ng kanyang katangian ay nasa pagitan ng 18 at 23. Sinasabi ng paglalarawan na siya ay isang tao na nagkamali ang ebolusyon. Ginamit niya ang kapangyarihan ng maling ebolusyon para iligtas ang sarili mula sa kamatayan. Kung hindi niya mapipigilan ang paghahati ng maling mutant gene sa loob ng tinukoy na oras, ang kapangyarihang nagligtas sa kanyang buhay ay maglulubog sa kanya sa impyerno. Naisip niya na tila ang mga nalantad sa radiation na halaman ang sanhi ng maling ebolusyon. Ngunit salamat sa perpektong mutant gene ni Shia at sa kanilang pagsasanib, nagawa niyang pahabain ang kanyang buhay sa maikling panahon. Kaya't ang kanyang layunin ay ang perpektong gene ni Shia. Ngumiti siya at sinabing kahit hindi siya ang nagnakaw ng abo, ang layunin niya sa pagpunta ay hindi maganda para sa kanya. Hindi niya siya maaaring palabasin dito. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga robot at tuwang-tuwang hiniling ni Jingan na maghintay at sinabing mahalaga sa kanya ang mga abo ng kanyang mga magulang. Baka matulungan niya siyang mabawi ito. Sa totoo lang, wala silang di mapagkakasunduang pagkakaiba o mapait na galit. Gusto niya ang perpektong gene at kumikilos lamang siya para sa kaligtasan. Bakit hindi na lang nila gawing deal ang gyera? Nagpakita ng interes ang protagonista sa kanyang panukala at itinaas ang kanyang kamay, inuutusan ang mga robot na huminto. At nakahinga ng maluwag ang siyentista at sinabing maaari silang magpalitan ng mga resource. Nagtanong si Tan kung matutulungan ba niya siyang mabawi ang mga abo. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang malawak na koneksyon, resource, at teknolohiya. Sa pamamagitan nito, mas madaling mahanap ang isang tao sa Nanch kaysa kung gagawin niya ito ng mag-isa. Sinabi niya na ito ay isang maliit na pagbabago kung gusto niya ang perpektong gene. Kahit wala ang tulong niya, makakarating siya sa taong iyon maaga o huli. Ngunit may isang bagay siyang labis na ikinagulat. Sinabi niya na mayroon siyang mga tao at resource ngunit hindi si Tian. Ano ang koneksyon niya sa kumpanyang ito? Sinabi niya sa kanya na hindi siya miyembro ng kumpanya. Kinuha lang niya ang sarili niyang panig at walang kinalaman sa interes ng anumang partido. Wala siyang anumang laban sa kanya. Wala siyang pakialam kung pinatay ba niya si Liang Chono o inatake niya si Ren Xiao sa villa. Kailangan lang niyang makuha ang gusto niya. Naglakad siya patungo sa kanya at sinabing sa madaling salita, maaari siyang maging kanyang kasangkapan. Ngumiti siya ng mayabang at tinala na mukhang medyo kawili-wili iyon. At sinabi ni Jingan na makakakuha siya ng maginhawang kasangkapan at makakakuha siya ng isang nakapagliligtas buhay na genome. Sa huli, lahat ay panalo. Iniabot niya ang kanyang kamay sa kanya, kung saan ngumiti ng mayabang ang protagonista, pagkatapos ay lumampas sa kanya, hindi pinansin ang kanyang kilos, at sinabi sa kanya na utusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga armas, ilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo, at umupo sa sulok ng dingding habang sumusunod siya sa kanya. Dinala niya siya sa silid kung saan kasalukuyang naroon ang kanyang kapatid na babae kasama si Shia. Sinuri niya ang kanyang mga intensyon, at nakita na umiilaw siya ng berde, na nagpakita kay Jan na ayos ang lahat. Sinabi niya kay Jingan na kinakabahan siyang nakatingin sa lobo. Kumalma, ito ang genome na gusto niya. Sobrang nagulat siya at sumigaw, ito ang ganap na nagbago na hayop. Ngunit paano ito naging ganito? Sinabi niya sa kanya na kung tama ang kanyang hula, sa proseso ng perpektong mutation, sumama ang kanyang mga gene sa mga human gene at natanggap niya ang mga gene na ito mula sa kanya. Dahil sa pagkakatugma ng kanilang mga gene, dapat pigilan ng kanyang genome ang kanyang baluktot na ebolusyon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.